Yan, naririnig na ba ako, Tutor Eric? Opo, Tutor Ryan! Nakamute pala ako. Hype na naman ako talagang nasasabik talaga ako magsimula na tayo na napasobra yung yung pagiging excited ko. At yun na nga, ganun na nga no, mabuhay ang lahat ng ating mga mag-aaral at syempre ang ating mga guro at mga magulang na kasama natin ngayong hapon. Isang masaya at masiglang araw na naman ng pagkatuto dito sa ating DepEd Itulay online tutorial at syempre pa sa Filipino 9. Ako ang inyong tutor Ryan, ang inyong Lodi mula sa SDO Camarines Sur. Kasama syempre ang tutor. Ayun po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po, ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na nagsasabing samahan ninyo kami sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Magandang hapon, Tutor Ryan. Magandang hapon po. At syempre magandang hapon, Tutor Eric. At sa lahat ng ating mga guro at mag-aaral, pati na rin ang mga magulang mula Luzon, Visayas at Mindanao. At naririto naman tayo araw ng Miyerkules tuwing alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon ay lagi nyo kaming makakasama. Ayan, at syempre isa na namang kapanapanabik na araw ito, Tutor Eric, sapagkat panibagong paksa na naman o aralin ng ating tatalakayin ngayong araw. At bago yan, syempre, pagbati muna sa lahat ng mga nanonood natin na kanina pa bumabati. Shout out po sa inyo mula sa, nakikita ko ang dami nating mag-aral mula sa Godofredo Reyes Senior National High School, mula sa JRS Ragay, talagang kinuha mo lahat, talagang syempre mula sa aking paaralan, Del Gallego National High School. Kaya naman, sasamantalahin ko rin, Tutor Eric, na batian ng aming SDS, ang aming napakasipag na SDS na si Ma'am Loida Enidea, pati na rin ang aking punong guro na si Ma'am Lourdes S. Sevilla, na talagang napaka-supportive sa lahat ng mga aktibidades natin. Tutor Eric. Ayun po, lulubusin ko rin po yung pagkakataong ito para batiin si Kenji Codera mula sa May Kawayan National High School Region 3. Ayan. At binabati ko po, Tutor Ryan, yung aming Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan ay bagong promote. Siya na po ay CESO 5. Wow. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Dr. Nerissa L. Losaria, Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan. Gayun din po ang aming mahal na punong guro, si Ginoong Noel J. Kibuyin, at lahat po ng mga guro ng asignaturang Pilipino sa mataas na paaralan ng Bagumbong. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. At syempre pa ang aking mga kaguro mula sa Del Gallego National High School. Nga, paano ba yan, Tutor Eric? Simulan na natin. Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay patungkol sa pagsusuri sa karakter ng tauhan o mga tauhan sa alamat na ating babasahing mula sa Timog Kanlurang Asya. Tayo ngayon, Tutor Eric, ay nasa ikatlong kwarter at ikalimang linggo na ng ating talakayan dito sa Filipino 9. Tama, Tutor Ryan, talagang napakabilis ng araw at oras, Tutor Ryan. Yan, tulad ng ating sinasabi, napakabilis talaga, Tutor Eric. So susunod na mga araw, siguro araw naman para sa pagtatapos ng third quarter, fourth quarter, at yon, syempre, ang pagkilala sa mga mag-aaral nating magsisipagtapos o kaya naman ay papasok naman sa susunod na level ng pag-aaral, di ba, Tutor Eric? Siyempre, Tutor Ryan, hindi rin tayo pahuhuli dahil pagkatapos po ng ating ikatlong quarter ay pararangalan din natin yung mga natatanging paaralan, natatanging estudyante at natatanging guro na lumalahok at laging aktibong nanonood at nakikinig sa ating online tutorial tuwing araw ng Miyerkules. Kaya sabik na ako, Tutor Ryan.
Tumpak, Tutor Eric. Katunayan tayo ngayon, nabatay sa nakikita ko ay napakarami na nating mga mag-aaral, mga gurong sumusubaybay at mga nais matuto sa tulong ng ating Ito Live platform, Ito Live session ngayon. Ang dami, hindi ko mabasa, napakabilis na mga nagko-komento. Pero mamaya, babalikan po namin kayo para batiin din isa-isa sa abot ng aming mga makakaya. No? Ayan, Tutor Eric, dumako tayo sa Filipino 9 at ang ating pagbati sa lahat ng mga mag-aaral dahil matagumpay nilang naisakatuparan ang mga gawain kaugnay ng ika-4 na aralin, Tutor Eric, nung nakaraang linggo. Ayan. Tama, Tutor Ryan. Talaga namang matagumpay at napagdaanan talaga nila at nakita natin kung gaano kasigasig yung mga nanonood at nakikinig sa atin nung araw na yun dahil marami sa kanila ang nakakuha ng perfect score sa ating mga activities. Tumpak, Tutor Eric. Tama ka dyan. At ngayon, syempre, kilalanin natin ang ating mga teacher loading, talagang mga lodi talaga, no? Kaya naman, narito ang aming pagkilala at pagbati sa inyo. Teacher Lodi Award mula sa Doña Magdalena H. Gafford High School, mula sa SDO Isabela Region 2, Ma'am Joan M. Basco. Ayan. Lodi talaga, napakasigasig din ito, Tutor Eric. Lagi ko nakikita ang kanyang mga komento, kanyang mga suporta, yan. At isa pa, Tutor Eric. Sige po, si Milagros E. Pagyo ng Godofredo S. Reyes Senior National High School sa Baluarte ni Tutor Ryan, SDO Camarines Sur, Region 5 or Bicol Region. Ang gagaling naman ito. Sana wag po kayo magsamang manood at makinig sa amin. Oo, napaka-supportive din talaga at katunayan ng mga mag-aaral niya ay halos lahat ng mga mag-aaral niya sa grade 9 mula sa GRS National High School ay nanonood ngayon. Kaya pagbati sa inyo maligayang araw ng pagkatuto sa lahat. Ayan, nakikita natin sila'y nagpupuso-puso. Ayan, 'di ba? Okay, at syempre kung may guro, meron ding mga Tuty Lodi Award. Tutor Eric, pangunahan mo ang una nating Tuty Lodi na. Ayan, sige po. Lodi Award, Tutor Eric. Sa sobrang kasabikan ni Tutor Ryan ay hindi niya na mabigkas yung Lodi. Talaga namang nag-uumapaw ang aming emosyon ngayon dahil sa Tuty Lodi Award, walang iba kundi dalawa sila. Una, si Joan Basco ng Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camarines Sur ng Region 5. At yung pangalawa, Tutor Ryan, sa Baluarte ko naman, pakibasa. Teka lang, Tutor Eric, medyo nalito yata ako ng pagkakatype, Tutor Eric. Na doble natin ang pangalan ni Ma'am Joan Basco. Actually, siya ay si Charmaine Fayet Nicart. Oo, napakahirap baybagin ang kanyang pangalan. Congratulations. Siya si Charmaine Fayet Nicart ng Godofredo Reyes Senior National High School mula sa SDO Camarines Sur, Region 5. At syempre, ang ikalawa ay isa ring napakahusay at napaka-aktibo sa ating mga gawain at talakayan dito, Tutor Eric. Walang iba kundi si Riza May Anog na mula sa San Mariano National High School, SDO Isabela Region 2. Yan, palakpakan po natin silang dalawa. At syempre marami tayong mga naging aktibong mga mag-aaral pero sila ang pinaka-aktibo sa lahat. Inaasahan natin ang mga mag-aaral natin ay talagang mas magiging aktibo po, aktibong-aktibo pa at mula dyan, syempre, inaasahan namin na sa pagkakataong ito ay na-share ninyo, ay naibabahagi natin ang ating link, ang ating session ngayong hapon. I-like at syempre, ibahagi sa ating mga kapwa mag-aaral, pati na rin kapwa guro, Tutor Eric, para marami pa rin matuto. Hindi lang Talagang dapat like, share,
para maraming makapanood ng ating Yes. online tutorial. Lagi po ha, inulit ko, lagi pong i-like at i-share ang Filipino Grade 9 tuwing araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Yan. Ayun. So para sa araw na ito, Tutor Eric, meron tayo syempreng mga inaasahan. Mayroon tayong mga inaasahang makamit sa pagtatapos ng ating talakayan at ito ang ating mga layunin. Syempre, una dyan, nabibigyang kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa napakinggan. Ikalawa, Tutor Eric. Ikalawa, napatutunayan ang pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng akda. Makatotohanan, di makatotohanan. At ikatlo, nagagamit ang pang-abay. Pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan sa pagbuo ng alamat. Yan ang ating mga mahalagang layunin na inaasahang makamit sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong hapon, Tutor Eric. Kaya naman, buhat dyan, syempre, nais nating pasalamatan ng inyong SDO, Tutor Eric, SDO, Caloocan City dahil... Ayan, maraming salamat po sa SDO Caloocan City dahil ito po ang gagamitin namin ngayong sanggunian. Ayan, maraming salamat po sa mga manunulat, lalong-lalo na po dun sa mga talagang nagbigay ng kanilang effort para sa pagsusulat ng mga self-learning modules na galing sa SDO Caloocan City. Napakahusay at syempre hindi matatawaran ng inyong pagpupursige upang maging matagumpay ang ating mga material o mga kagamitang pampagtuturo lalo na sa araw na ito o panahon na ito ng pandemya. Saludo po sa lahat ng mga gurong manunulat mula sa SDO Caloocan City. Yan, tanungin na natin, Tutor Eric, kahit na alam natin at nababatid natin na ang ating mga mag-aaral at mga gurong sumusubaybay ay handang-handa na. Handa na ba sila, Tutor? Tutor Lodi Eric, handa na kaya sila? Alam ko pong handang-handa na sila dahil bago pa man tayo mag-live kanina ay marami na akong nakikitang komento dito ng pagbati at talaga namang nag-uumapaw ang kanilang emosyon ngayon para sa kanilang pagkatuto ngayong araw. Handang-handa na daw po. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, ang isa pa sa aktibong mag-aaral na lagi nakasabay sa ating tutorial. Iniiwan. Ayan, nakikita rin natin ang mga komento mula kay Micaela Retona, Armelin Gonzalez, Daniel Fatima Albanyo, Escobar, Jasmine Faye, Lopez Marinduque. Ang haba ng kanilang mga pangalan. Tutor Eric, Leia Castro, MJ Marinduque, Marinel Kumahig, Cheska Flores, Lyra Jane, Princess Manalo, Mark Ryan Gonzalez, at marami pang iba. Kung mahaba lang sana ang ating oras, Tutor Eric, ay isa-isahin natin sila. Ayan. Sa pagkakataong ito, ay dadako muna tayo sa paghawan ng sagabal. Ginagawa natin ito, Tutor Eric, upang hindi na ito maging sagabal sa pagkaunawa ng ating mag-aaral sa oras ng ating pagtalakay sa kwentong ating babasahin. Kaya ang panuto, Tutor Eric? Ang panuto, isaayos ang ginulong, akala ko ginulong, isaayos ang ginulong mga salita na kasing kahulugan ng mga piling salita sa pangungusap. Ayan, hahanapin ninyo o aayusin ninyo yung mga ginulong salita para makita kung ano yung kahulugan. Yan. Jumbled letters. Sige, simulan natin, Tutor Eric. Pero bago yan, pagbati muna kay Sir Has Pedido, Sir Has Pedido na nanonood na rin ngayon. Ayan. Una, kasama nilang namuhay ang impostor na Brahman sa loob ng isang taon. Ang salitang binibigyang diin dito ay impostor. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang impostor? Nakikita natin ang mga ginulong mga titik upang mabuo ang kasing kahulugan ng salitang impostor. Ayun, Tutor Ryan, tama. At kung kayo po ay sasagot, gamitin lamang po ang ating comment section para makita namin ni Tutor Ryan ang inyong mga tamang kasagutan. Tingnan nga natin, meron na ba mga komento? Ayan, sabi ni
Kerubin Gabriel Villamor, pagpapanggap, sabi ni Jose Cheno D. Bunyales, pagpapanggap, nagpapanggap. Ayan. Nagpapanggap. Tingnan nga natin, Tutor Eric, kung tama ang kanilang mga naging sagot. Impostor, kasing kahulugan. Pagpapanggap. Aba, ang husay. Grabe. Una pa lang yan. Mali. Ikalawa. So, ibig sabihin pala ng impostor ay pagpapanggap. Pagbabalat kayo, pagpapanggap, o kaya naman pagkukunwari, no? Alright, alamin natin yan kung sino kaya ang naging impostor sa loob ng sa loob ng kwentong ating babasahin mamaya. Ikalawa, Tutor Eric. Ayan, para naman po sa ating ikalawang bilang, dumulog ang tunay na Brahman sa kanilang raha tungkol sa kaniyang suliranin. Ayan, yung meron pong kulay na dilaw dito sa ating ikalawang pangungusap ay raha. Ano po kaya ang ibig sabihin ng salitang raha? Base po sa mga nakagulong titik. At may nababasa na akong mga kasagutan mula kay Nina Kalinyasan Pinuno. Gayon din, ang dami. Amin, Marceliana, Morena, Ermeline, Kim, ayan, Pinuno. Nagkakaisa sila sa kanilang kasagutan. Tingnan nga natin. Answer reveal. Tingnan nga natin. Sa dalawa, tatlo. Ang tamang sagot ay Ayun. Raha, pinuno, o kaya naman leader. Ikatlo, wala akong panahong makipagbiruan sa inyo. Aba, ang nayayamot na sabi ng Brahman. Nayayamot ang binibigyang diing salita. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang nayayamot? Nayayamot ako sa inyo, ha? Basta ako, Dr. Ryan, damang-dama ko, alam ko kung anong ibig sabihin nun at damang-dama ko sa pamamagitan ng iyong pagbabasa. Akala ko dahil sa pamamagitan ng iyong nararanasan ngayon, nayayamot ka sa sitwasyon ng ng ating ginagalawan, ng ating mga nararanasan ngayon, nakayayamot. Ano kaya ang tamang kasagutan? Tingnan natin ang kanilang mga komento. Pare-parehas po sila ng sagot, Dr. Ryan. Parehas. Kerwin Enoch ba yun? Shia, Rainiel, Kimberly, Nerissa, at yan, ang dami. Parehas ang kanilang mga kasagutan. Kung ganon, tingnan nga natin, naiinis. Aba, tama na naman ang kanilang mga kasagutan, Tutor Eric. At syempre, ikaapat. Para po sa ating ikaapat na bilang, pumarito ako upang lutasin mo ang misteryong lumito sa akin. Matigas na sabi ng raha sa bata. Ano po ang kasing kahulugan ng salitang misteryo? Ayan, pakiayos po yung mga nakagulong. Sinong unang magkokomento? Hiwaga, sabi ni Kerubin Manini. Ang dami kasi nila. Umaakyat ka agad yung mga sagot nila. Umaakyat agad ang kanilang mga kasagutan. Halos lahat naman po, pare-parehas po ang sagot nila. Parehas nagkakaisa sila sa kanilang mga kasagutan. Kaya naman ang tamang sagot ay Hiwaga. Misteryo. Hiwaga. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa ating babasahing akda maya-maya lamang? Hiwaga. Abangan. Ikalima, ikaw na rin ulit ang magbasa, Tutor Eric. Ayun, para po sa ating ikalimang bilang, ang trono ay nababalutan ng alahas at sinusuportahan ng magagandang nililok na mga figura ng 32 anghel. Ayan, ang salita pong hahanapan natin ng kahulugan dito ay nililok. Nililok. Yun, nililok. Sabi ni Jovan, tingnan nga natin. Anong sabi, Tutor Eric? Sabi ni Jovan, ni Kerubin, ni Cheska, ni Arnel, yan, ang bilis talaga, Tutor Ryan. Ang bibilis silang sumagot. Ayan, pero para silang sagot, sabi nila, inukit daw ang tamang sagot sa ikalimang bilang. Inukit kaya. Tingnan nga natin. Charan! Ikalima, nililok, inukit. Ayan. Ang galing. Grabe. Magagandang nililok,
mga nililok na mga alaala, no? Inukit na mga alaala. Ayan. Tutor Eric, kaya naman, yan, pagbati sa lahat ng ating mga mag-aaral. Sisimulan na natin ang ating talakayan ngayong hapon. Kaya naman, mga Lodi, narito na ang ating ipaliwanag section. Ayan, ipaliwanag. Tutor Eric, sabi dito, ipaliwanag ang kasabihan o katagang, ang katotohanan ay hindi maitatago. Lagi itong maisisiwalat sa bandang huli. Naniniwala ka ba doon, Tutor Eric? Opo, Tutor Ryan, talaga walang lihim na hindi nabubunyag. Nabubunyag. Yan. Mas pamilyar tayo doon, no? Walang lihim na hindi mabubunyag. Ang katotohanan ay maisisiwalat sa bandang huli. Ano? Ayan. So siguro ganun din yung mga naiisip ng ating mga mag-aaral. Kaya naman meron tayong kumbaga makukuha, maihinuha sa sa katagang ito, no. Nasabi nila kasinungalingan, patanong, sabi ni Chantel. Ayan. So kasinungalingan. So syempre nakikita natin yung mahabang ilong. Sino bang ipinakikita ng larawang iyan? Sino bang karakter, di ba? Parang ang pagkakaalala ko, malalaman tuloy yung edad ko, Tutor Ryan. Ayan, pagkakaalala ko si Pinocchio. Si Pinocchio kasi, Tutor Ryan, pag siya ay hindi nagsasabi ng totoo o siya ay nagsisinungaling, humahaba yung ilong niya. Tama, Tutor Eric. Kaya naman pala, napakahirap magsinungaling ha, at ayaw natin sa mga taong sinungaling. Huwag tayong pipili ng mga taong sinungaling, no? Yan, kaya naman, tingnan na natin kung bakit ito ang unang bumungad sa atin. Ayan. Sabi po ni Krisha Andrea Miranda, para po sa akin, ang ibig sabihin nito ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Lahat po nalalaman kahit na itago mo pa yan. Itago. 'Di ba? Time will come. O darating ang tamang panahon, malalaman ang iyong sikreto o ang iyong mga itinatago. Maisisiwalat ito. Kaya naman tayo mag-iingat ha, tayo mag-iingat sa ating mga pagkukunwari o hindi pagsasabi ng mga katotohanan dahil maaring bumalik ito sa atin. Andun agad ang aralin natin, Tutor Eric. Nako, yan. So simulan na natin. Ang ating babasahin ngayon ay mula sa Alamat ng India. Alamat ng India na may pamagat na ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono o Simhasana Batise sa India. Ayan, Tutor Eric. Ano kaya ang patungkol dito? Handa na kaya ang ating mga mag-aaral na makinig, matuto at makipalitan ng kuro patungkol sa ating tatalakaying akda at ng India. Tutor Eric. Ayan. Tutor Ryan, bago mo talakayin yung kwentong ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono, gusto ko munang bigyan sila ng impormasyon kung saan matatagpuan ang bansang India. Ang bansang India ay matatagpuan sa rehiyon ng Timog Asya. Ito ay ang pang-7 na pinakamalaking bansa sa buong mundo ayon sa lawak ng teritoryo at ang bansang pangalawa sa pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Ito ang pinakapopular, Tutor Ryan, na demokrasya sa buong mundo or the world's largest democracy. Ayan, napakahusay naman. Maraming salamat, Tutor Eric, sa trivia na ibinahagi mo sa amin. Diba? Ayan, sige. Tutor Eric, tamang-tama dahil ang alamat na ating babasahin nga ay mula sa bansang India. Simulan na natin. Saglit lang ha. Tutor Ryan, pinapasabik mo, habang pinapasabik mo ang mga bata, ay lalo pa akong nakakakita ng mga comments dito. Talagang sabik na sabik sila, Tutor Ryan. Oo, sige, simulan na natin. Halina, sabayan nating basahin ha. Maaari ninyo akong sabayan sa pagbabasa. Ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono o Simhasana Batise, alamat mula sa India. Noong unang panahon sa India, may isang mahirap na Brahman.
Kasama ang kanyang matandang ina at asawang si Mela ang naninirahan sa isang dampa malapit sa gubat. Kalaunan ay nagpasya ang Brahman na pumunta sa lungsod para magtrabaho. Ang hindi alam na mag-asawa ay isang espiritu pala ang nakikinig sa punong pepal na magkakaroon na siya ng pagkakataong maagaw ang pamilya ng asawa ng Brahman. Pagkaalis ng tunay na Brahman ay pumalit agad ang espiritu at inakala ni Mela at ang kanyang biyanan na hindi ito tumuloy sa lungsod. Wala naman silang napansing kakatwa sa lalaking bumalik sa kanilang buhay, kaya't ang buong akala nila'y ang Brahman nga ito. Kasama nilang namuhay ang impostor na Brahman sa loob ng 1 taon. Akalain mo yun, isang buong taon na nilang nakasama ang impostor na Brahman ito. Samantala, ang tunay na Brahman ay naging abala sa trabaho sa lungsod kaya hindi siya nakadalaw o nakasulat man lang sa naiwang pamilya. Makalipas ang 1 taon ay napagpasahan niyang umuwi ng may halong pananabik sa kanilang dampa. Umuwi na ang tunay na Brahman. Tingnan natin. Litong-lito ang ina at si Mela sapagkat magkamuka ang dalawang Brahman. Nagsisigaw ang tunay na Brahman ngunit nakasara na ang pinto. Anumang pakiusap niya ay hindi siya pinagbuksan ng ina at ng asawa. Naipasya niyang humingi ng tulong sa rahang namumuno sa bansa. Matapos makinig ng raha ay pinagharap ang dalawang magkamukang binata. Nagtanong ang raha sa dalawa, ngunit parehas din ang kanilang sagot. Kaya, hindi rin mapagpasyahan ng raha kung sino sa dalawa ang tunay na Brahman. Araw-araw ay pumupunta ang tunay na Brahman sa korte ng raha, ngunit hindi niya makumbinsi ang raha. Isang araw, may nakasalubong na isang bata ang Brahman. Pinakinggan ang kanyang kwento at dinala sa isa pang raha na kilala nito. Isang batang mukhang matalino ang nakaupo sa kanilang gitna at nakaharap sa isang bunton ng lupa ang kanilang pinuntahan at tinawag nila itong inyong kamahalan. Naggalit ang Brahman dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ng mga batang ito, ngunit ang batang tinawag na iyong kamahalan ay mukhang seryoso at tunay na nakikiramay. Kaya nakumbinsi ang kawawang Brahman na sabihin ang lahat ng nangyari. Binanggit ng batang lalaki na papuntahin ng Brahman kinabukasan ang lahat sa bukid, pati na ang raha at mga ministro, saka bibigyang solusyon ang kanyang problema. Nag-alala man pero wala nang maisip na paraan ang tunay na Brahman kaya bumalik siya sa raha upang sabihin ang kanyang problema. Nag-aalala man pero wala na talagang maisip. Kaya kinaumagahan ang raha, ang binatang Brahman at ang lahat ng tao sa nayon ay pumunta sa bukid. Mangyari pa, ang ina, asawa at maging ang espiritu ay naroon din. Nakangiti ang espiritu dahil hindi siya naniniwalang magtatagumpay ang batang lalaki kung saan maging ang mga makapangyarihang raha ay nabigo.
Yumukod ang batang lalaki sa raha at pumunta sa kanyang pwesto sa bunton ng lupa. Pikil ng mga tao ang kanilang paghinga. Isang batang lalaki ang magbibigay ng katarungan habang ang pinakamakapangyarihang mga pinuno ng bansa ay nakatayo lamang at nanunood. Ang batang lalaki ay humingi muna ng isang boteng may mahaba at makitid na leeg. Kung sino sa inyong dalawa ang makakapasok sa loob ng botang ito, ay siyang tunay na Brahman, at kung sino man ang hindi makakapasok, ay mamamatay. Ang makapangyarihang sabi ng binata o ng bata. Tumutol ang tunay na Brahman dahil imposible ito para sa kanya, pero buong pagmamalaking anyong hangin ang impostor na Brahman at isinilid ang sarili sa loob ng bote. Ito lang ang hinihintay ng bata. Nang makapasok ang espiritu, ay agad niyang tinakpan ang bote. Inabot ng bata sa tunay na Brahman ang boteng kinalalagyan ng impostor at buong galak na niyakap ng tunay na Brahman ang kanyang pamilya. Hindi makapaniwala ang raha at tinanong kung saan galing ang katalinuhan ng batang lalaki. Ikinuwento ng bata na nanggaling ang kanilang katalinuhan sa bunton ng lupang katapat ng kanyang inuupuan. Dagdag pa niya na ordinaryong bata lamang sila na nagpapastol at walang kapangyarihan. Sa ilalim ng lupa natagpuan ng isang tronong nababalutan ng alahas at sinusuportahan ng magagandang inukit na mga figura ng 32 anghel. At bago makaupo ang raha sa pagkakaalalang sa ganitong paraang makukuha ang katalinuhang taglay ng bata, ay nagsalita ang isa sa mga nililok na figura. Ang tronong ito ay pag-aari ng dakilang Raha Vikramaditya. Bago ka maupo rito, ipakita mo munang kapantay mo siya sa tapang at karunungan. Makinig ka at sasabihin namin sa iyo kung gaano siya kadakila. Bago matapos ang kwento, binuhat ng mga anghel ang trono papalayo sa kalawakan. Naiwan ang raha na nag-iisip na hindi niya pataglay ang mga katangiang magbibigay sa kanya ng karangalang umupo sa trono. Ang ilan sa mga katangiang ito ay kabutihan, lubos na katapatan, pagiging patas at walang kinikilingan, at gayon din ang pagiging makatarungan. Kilala ang kwentong ito ngayon bilang Simhasana Batisi o ang 32 kwento ng trono. Ayan, Tutor Eric, diyan nagwawakas ang ating alamat mula sa India, ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono. Tutor Eric, nandyan ka pa ba? Nandito pa po ako, Tutor Ryan, at talagang matamang nakikinig ako sa inyong pagtalakay o pagkwento ng ating maikling kwento mula sa India. Ayan, kumusta naman kaya ang ating mga mag-aaral? Naunawaan kaya nilang mabuti ang ating binasa at kanilang napakinggang alamat? Marami po akong nababasa, Tutor Ryan, na nakalagay dito, still watching. Ang galing naman ni Sir Alba. Yan. Marami akong nababasa dito, talaga namang nakikinig sila. At talagang yung atensyon nila ay nasa pagkukwento. Meron na nga nagkukwento dito, Tutor Ryan, sa comment section. Okay, Tutor Eric, ano kayang maihinuha natin sa kwentong ito? Ano kayang maihinuha o mapupulot na sabihin natin kaisipan o makukuhang kaisipan kaugnay sa binasa nating alamat? Tanungin natin ang ating mga aktibo at matatalinong mga mag-aaral. Ano kaya ang inyong mga kaisipang nakuha mula sa alamat na ating binasa? Meron po akong isang nababasa dito, Tutor Ryan. Sabi ni Earl Feathers, kabutihan, lubos na katapatan, patas at walang kinikilingan daw. Ayun, tama.
Ang ganda po ng istorya at meron pa dito, Tutor Ryan. Talaga namang galing lang ng matalinong bata ang impostor na Brahman upang malaman ang tunay na Brahman, na solusyonan ng matalinong bata ang problema ng Brahman na hindi nagawa ng Raha. Ayun. Basta magpalinlang. Sabi ni Risa may basta magpapaninlang, tama. Di ba? Napakahusay mo, Sir Ryan. Maraming salamat, Ilona Barha. Wag basta magpapaninlang, Raisa May Anog. Kabutihan, patas, at walang kinikilingan. Yan ang tapat na paglilingkod sa ating mga nasasakupan kung tayo ay mga namumuno. At syempre, kinakailangan natin ng tamang o patas na paghusga, no? Yan, alamin natin kung ano nga ba ang naging punot dulo ng problema. Yan. So, kaugnay dyan, syempre, Tutor Eric, meron tayong pang-abay at mga uri nito. Syempre, bago yan, ang pang-abay ay nagbibigay turing sa pang-uri, pandiwa, at kapwa pang-abay. Ito ay merong siyam na uri, ngunit sa pagkakataong ito, tatlong pang-uri muna o tatlong uri muna ng pang-abay ang ating tatalakayin. Kaya naman, Tutor Eric, ano-ano ang tatlong uri ng pang-abay? Ayan. Sabi nga natin, ang kahulugan ng pang-abay ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa. Yun yung mga salitang kilos. Pang-uri ay yung mga salitang naglalarawan ng pangalan at panghalin, at yung mga ibang pang-abay, ito na yung tatalakayin natin ngayon. Katulad na sinabi ni Tutor Ryan, siyam ang uri ng pang-abay, pero tatlo lang ang tatalakayin natin ngayon. Ang una ay pang-abay na pamanahon. Anong ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan ginawa ang kilos ng pandiwa at sumasagot sa tanong na kailan. Makikita natin yung panahon na salitang ugat dun sa pang-abay na pamanahon. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa oras kung kailan ginawa ang kilos. O ito ang halimbawa, binubuo noong ika-10 siglo ang templo ng Vishnu sa lungsod ng Tirupati. Yan. Ano kaya dyan, Tutor Ryan? Sige, tanungin natin yung ating mga viewers ngayong hapon. Ano kaya dyan yung pang-abay na pamanahon sa pangungusap na pang-abay na pamanahon? Sumasagot sa tanong na kailan? Ang templo ng Vishnu sa lungsod ng Tirupati. Ang bihirap naman bigkasin ng Tirupati. Lungsod ng Tirupati. Ayan, sabi ni Jose Cheno Buñales, ika-10 siglo. Ayan. Tama. Ayan, tumako na tayo, Tutor Eric, sa ikalawang uri ng pang-abay, at ito ay ang pang-abay na panlunan, kung saan ito ay tumutukoy naman sa puok o lugar na pinangyayarihan ng kilos, at sumasagot naman ito sa tanong na saan, di ba? Kung yung pamanahon ay kailan, ngayon naman ay saan. Yan, saan kaya ginaganap ang pangyayari, no? Sa halimbawa, sa India matatagpuan ang isa sa mga pinakamatandang o pinakamatatandang sibilisasyon sa buong mundo. Saan matatagpuan o saan o alin? Diba? Ay saan nga? Na saan matatagpuan ang isa sa pinakamatandang sibilisasyon? Iyon ang tanong, no? Kaya naman tingnan nga natin kung tama ang naisip kong ang ibig kong ipakahulugan ay tama ba ang ating nababatid na ang ating mga mag-aral ay alam na ang kasagutan. So kaya naman sabi ni Ermeline, India, Krisha, Shia, yan, Jose, tama ang kanilang mga kasagutan, Tutor Eric. Kung gayon, naiintindihan nila ang pang-abay na panlunan. Kaya naman ikatlo, Tutor Eric, na pang-uri? Ayan. Ang ikatlong uri ng pang-abay ay tinatawag na pang-abay na pamaraan. Ito ay tumutukoy sa katagang kung papaano o kung paano ginaganap o ginagawa ang kilos at sumasagot sa tanong na paano. Ito yung halimbawang pangungusap. Mabilis na umupo ang Raha sa trono sa pag-aakalang ito ang magbibigay ng katalinuhan sa kanya. Ang sabi, sumasagot
Sa tanong na paano, o eto, bigyan ko kayo ng clue. Paano umupo ang Raha sa trono? O, yun na yung sagot. Ayun, meron na. Ito pa yan. Yun nga natin, sabi ni Noka Lens, mabilis. John Philip, mabilis. Mark Ryan Gonzalez, pang-abay na pamaraan, mabilis. Ayan. At marami pang ibang kasagutan na parereho lamang, mabilis daw, Tutor Eric. Tama ba, Tutor Eric? Tumpak. Ang kanilang mga kasagutan, tumpak. Ayan, talagang mahusay ang ating mga mag-aaral. Palagi tayong pinahanga nila, no? Ayan, muli, pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamaraan. Ngayon, Tutor Eric, dako na tayo sa pangwakas na pagtataya o pagsubok. Siyempre, ang kanilang gagawin ay piliin lamang ang titik ng tamang sagot at i-type sa ating comment section. Simulan na natin, Tutor Eric. Unang bilang, hindi na ako tumuloy. Hindi ko pala kayo kayang iwan. Ang masayang sabi ng nagpapanggap na Brahman sabay yakap sa dalawang babaeng naiiyak sa tuwa dahil sa pagbabalik ng inaakala nila. So, paano kaya natin nakikilala ang espiritong nagpapanggap na Brahman? Siya kaya ay una, A, tuso at mapagsamantala, B, mahilig magpasaya ng mga nalulungkot, C, mas mabait kaysa sa tunay na Brahman, D, masidhi ang pagnanais na magkaroon ng pamilya. Maaari nyo ulit basahin, mga minamahal naming tuties. Ano kaya ang tamang sagot sa unang bilang? Tingnan natin, Tutor Eric. Ang tamang sagot o ang kanilang sinasagot dito na batay sa akin ay kita ay titik A. Rona, Kerubin, Lyra, Andrea, Marinel, Halos lahat, Tutor Ryan, letter A ang tamang sagot. Tama kaya, Tutor Eric? I-reveal na natin o ipakita na natin ang tamang sagot. A, tuso at mapagsamantala. Tama, tumpak na tumpak ang inyong kasagutan. Wala akong nakitang ibang sagot, ha? Okay, dumako tayo sa ikalawa. Tutor Eric? Yan, kalawang bilang. Ang tronong ito'y pag-aari ng dakilang Raha Vikramaditya. Bago ka maupo rito, ipakita mo munang kapantay mo siya sa tapang at duno. Makinig ka at sasabihin namin sa iyo kung gaano siya kadakila. Ito ba'y A, mahusay at nirerespetong pinuno? B, pinakakilalang pinuno sa buong India? C, sobrang yaman at mapagmataas sa pinuno? O D, kinatatakutang pinuno sa kasaysayan ng India? Ayan, paano kaya natin mabibigyan ng katangian mula sa binasa natin na ang sabi niya, ang tronong ito ay pag-aari ng dakilang Raha Vikramaditya. Bago ka maupo. A daw, Tutor Ryan. So yung pinuno, Tutor Eric, pinuno. So yung pinuno kaya ay A, mahusay at nirespetong pinuno, pinakadakilang pinuno, sobrang yaman, kinatatakutang pinuno. Ayan. Ano kaya ang tamang sagot, Tutor Eric? Tignan natin, Tutor Ryan, kung ano ang tamang sagot sa ikalawang katanungan. Reveal. Wow. Answer reveal. Puro A. Tingnan nga natin. Answer reveal. Aba, tama na naman sila, Tutor Eric. Lahat sila halos. Lahat talaga, no? Lahat titik A. Tumpak ang kanilang kasagutan. Ikatlo, sa palasyo ng Raha, napagpasyahang pumunta ng Brahman upang mabigyang solusyon ang kanyang suliranin. Anong uri ng pang-abay ang pariralang may diin? Anong uri ng pang-abay? A, pamanahon. B, panlunan. C, pamaraan. O D, wala sa nabanggit. Ano kaya ang kanilang mga kasagutan, Tutor Eric? Batid ko ayan, na marami po akong nakikita. Letrang B ang kanilang tamang sagot. Panlunan daw po ang tamang sagot sa ikatlong bilang. Ivan, Rachel, Ninya, Jovan, Mika, John Philip, Claudine, titik B. Lahat, Tutor Eric. Kaya naman, pakita na natin kung titik B nga. Aba! Titik B nga ang tamang sagot. Yung iba, nakakatatlong puntos na agad, ha? Kaya naman, ikaapat, Tutor Eric? Ayan, ikaapat, nagmamadaling umuwi sa dampa ang Brahman.
Puno ng pananabik na makita ang kanyang mahal sa buhay. Anong uri ng pang-abay ang pariralang may diin? Nagmamadali. A. Pamanahon. B. Panlunan. C. Pamaraan. O D. Wala sa nabanggit. Pagbati kay Tutor Jessica Borromeo. Nanonood po siya. Yay! Hello, Tutor Jessica, Tutor Jess. Ayan, nakikita natin ang kanilang mga kasagutan ay halos pareho na naman, Tutor Eric. Titiksi ang kanilang naiibigan na tama daw o tama raw na kasagutan. Titiksi nga kaya, Tutor Eric? Tingnan natin. Aba, titiksi, pamarakan. Bakit ba titiksi, Tutor Eric? Bakit hindi diba, Tutor Ryan, ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano. O kung titignan natin yung paano umuwi sa dampaang Brahman, syempre, nagmamadali. Nagmamadali talaga naman, no? At ikalima, bilang panghuling katanungan, isang buong taong nagtatrabaho sa lungsod ang tunay na Brahman at sa kanyang kaabalahan ay hindi niya nagawang sumulat sa kanyang asawa at ina. Anong uri ng pang-abay ang pariralang may diin? A. Pamanahon. B. Panlunan. C. Pamaraan. O D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot, tingnan natin kung anong kanilang mga kasagutan ulit. Tutor Eric. A daw, Tutor Ryan. Ito, sinesenyas ko na, letter A daw. Letter A daw ang tamang sagot. Para parehas silang lahat, Tutor Ryan. Parehas. Ermeline, Sherilyn, Rainiel, Precious, Jose, Chantel, lahat sila. Jose, ang gaganda ng kanilang mga pangalan, Tutor Eric, no? Aba, ayan. So, ang tamang sagot ay walang iba kundi titik, pamanahon. Matanong ko lang, Tutor Eric, tama kaya na ganun dapat ang gawin ng isang tao o asawang lumalayo sa kanyang pamilya, no? Nagtatrabaho siya pero sa kabilang banda ay hindi niya man lang nagawang sumulat sa kanyang asawa at ina. Kaya naman madali, pagdating sa mga ganyang bagay, di ba? Kailangan isang mahalagang ingredient, kumbaga, o isang mahalagang dapat natin isaalang-alang ay yung komunikasyon. Komunikasyon, di ba? Tama yan, Tutor Eric. Yan. So ngayon, syempre, binabati natin ang lahat ng mga tuti natin, gayon din ang mga guro at mga magulang na sumusubaybay at nakakuha ng tamang mga kasagutan, 5 puntos. Yan, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Palakpakan naman dyan. Lahat po sila, Tutor Ryan. Almost perfect lahat. Magagaling, tunay na mga lodi namin kayo. Ano? So tingnan nga natin anong mga sinasabi nila. Naka 5/5 na puntos ako. Thank you, sir. Sabi ni talaga naman. 5/5, John na Philip. Ang dami. Si Mark Ryan din. Ayan. Aba, ang uhusay talaga namang hindi kami nagtataka dahil kanina pa lang, sa una pa lang, natalasalitaan, no? Talagang nakuha nyo na agad ang tamang sagot. Ayan. Ayun. Bilang takdang gawain, Tutor Eric, iiwan natin ito para sa kanila. Sabi raw dito, Tutor Eric. Ayan. Ang sabi, ano-ano ang mga katangian o kwalifikasyon na dapat taglayin ng isang pinuno? Itong tanong na ito ay napapanahon dahil tayo po ay nasa kamay natin yung pag-upo ng mga susunod na mamumuno sa ating bansa, kaya dapat kailangan natin gamitin ang ating utak, ang ating isip. Gayong hindi pa man lahat ng ating mga Tutor Eric ay meron ng sapat na taon o gulang upang sila ay makapagpili na o makaboto sa darating na eleksyon. Ngunit sa kanilang mga pagkakaalam, ano kaya ang mga katangian na dapat nating piliin? Ano kaya ang mga qualification na dapat taglayin ng isang pinuno? So syempre sila din ay maaaring bumoto kapag SK election na, no? So dapat ngayon pa lang alam na natin ang kanilang mga kwalifikasyon. At tama, Tutor Eric, napapanahon ang ating iniiwang tanong ngayon. Ano kaya? At syempre, ang dapat nyo lamang gawin ay yan, sagot mo, i-share mo. Anong dapat nilang gawin, Tutor Eric?
Ayan, sagot mo, i-share mo, i-post lamang ang inyong mga sagot sa Facebook at gamitin ang hashtag Filipino9 at hashtag Tutor Rai at Eric. Huwag kakalimutan. Ayan, huwag kakalimutan yan ha. Hintayin namin ang inyong mga sagot. Ayun, muli, tunay na mga lodi namin kayo at ngayon nga'y matagumpay na ninyo o natin na natapos ang aralin ito. Quarter 3, Week 5. Ayan, muli pagbati sa inyong lahat. Siyempre, bago tayo magtapos, no, muli ang aming laging pakiusap o laging inaasahan na tayo ay magsama-sama tuwing araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Muli ako po si Tutor Ryan mula sa SDO Camarines Sur. Nasa polo shirt ko, Tutor Eric, SDO Camarines Sur. At gayon din, ikaw. Siyempre, hindi po ako papatalo. Ako naman po si Tutor Eric mula, nasa polo shirt ko rin, mula sa SDO Caloocan na nagsasabing sa asignaturang Pilipino, kami ni Tutor Ryan ang karamay ninyo. Ayan. At syempre, abangan natin ang Filipino 10 sa pangunguna ni Tutor Pam at si Tutor Donna. At syempre pa ngayon, shutting down tayo. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam at maraming salamat.